Mga dokumento na kailangan mo upang maayos ang estado mo dito sa Brazil. Una, pinaka-major na importante po itong tatlo. Yan. Tatlo po yan. Tatlo. Yan. Yung pinakauna, ito. Yan ang likod niya. Ito ang harap niya. Ito ang likod niya. Yan, ang tawag po dyan ay CPF, na ang katumbas po sa Pilipinas ay TIN number. Okay? Yan, TIN number. So, ang katumbas din po sa US ay ang SS number. Yan. Para magkaroon ka ng iba pang ID, okay, iba pang dokumento na kailangan mo dito sa Brazil, kailangan mo po, una, magkaroon ka niyan. Pangalawa, hindi mo ito makukuha, yung pangalawang dokumento or pangalawang card, kapag hindi mo pa ito, wala ka po na itong CPF. Ano po yung pangalawang card na yan? Ito po. Yan. Yan po ay naibibigay sa kahit sinong estranghero o kahit sinong tao na gusto na magkaroon ng healthcare. Ito po ay ginagamit sa mga hospital na libre mula sa pagkukuha lang ng BP, pag-check ng BP, hanggang sa major operations na pag-transplant ng mga organs na kailangan mo. Pag kailangan mo po ito. Yan. At kapag wala ka niyan, hindi ka po makakalibre sa mga hospitals, public hospitals dito. Ang pangatlo na dokumento na kailangan mo, yan po yun. Pag ikaw po ay isang refugee, okay, wala kang employment, wala kang asawang lokal, wala kang anak na Brazilian, yan po yung kailangan mo na option. Yan. Para magkaroon ka niyan, kailangan mong magkaroon muna sa una. Yung una po na CPF ang tawag dyan. Yan po yun. And, magkaroon ka ng ID kapag meron ka na nito ng ID na ang tawag doon is RNM. Yan, RNM. Kapag meron ka po ng CPF at mayroon ka na po ng protokolo na ito, ay maaari ka pong magkakaroon nito. Yan. Ang tawag po dyan ay, dahil provisoryo siya, ang tawag po dyan ay RNM na refugee ID. Yan. Yung una, magkaroon ka muna, ma-issuehan ka ng protokolo bago po ma-release yan. Like, minimum of 3 months. Dati, napakadali lang po. After a month, release na po itong ID na ito. Pero sa ngayon, medyo pahirapan po. Umaabot pa ng 6 months, wala pang release. Pero less assured, mabibigyan po at ma-release po yan. And, mayroon ka po nito. Minsan na ibibigay, depende sa interview mo, kung ano yung mga nasagot mo. Minsan ang validade o kaya validity niya is indeterminado. Which is after 4 years ng renewal mo is mabibigyan ka ng kagaya nito. Kapag naman po ay ikaw ay may asawa, may living in partner for the maximum of 2 years, o kaya may anak kang Brazilian, mag-a-apply ka ng ganito. Direct po. O kaya via employment. Meron kang amo at in-applyan ka ng trabaho, maaari pong ito. Yan. Yan po yung makukuha mo. Right? So, yan po yung mga importante na ID na magkaroon ka upang sa ganun ay magkaroon ka rin ng, makapag-apply ka rin po ng inyong bank account. And after a year, usually, kapag ikaw ay may asawa na lokal at mayroon ka na nito, nakapag-apply ka ng ganito, mayroon ka na nitong ID, which is residente. After a year, via having a child, a Brazilian child, o kaya via having a resident, okay, magkaroon ka nito via having Brazilian child, o kaya married to a local Brazilian, o kaya naturalized na Brazilian, after a year, maaari ka na pong mag-apply ng ganito. Yan. Yung ID po na yun. Which is, ang ID po na ito ay, ang ID po na yan ay nare-release po after a year. Maaari ka na pong mag-apply ng
ng iyong yan, citizenship. Pag meron ka naman po nito na citizenship, which is may mga requirements din, nabanggit ko po sa ibang reels or kay videos ko, yun po is may mga requirements upang magkaroon ka ng ganyan. Alright? So, after a year na residente ka via having a Brazilian child or having or married to a local, maaari ka na pong mag-apply nito. Citizenship. Ayan. So, ano po yung mga benefits na magkaroon ka ng Brazilian citizenship? Lahat ng bansa na free visa, maaari kang maglagari na papasok doon. Okay? So, lahat ng bansa na maaring free ang Brazilian nationality, magiging free po para sa'yo. So, there are a lot. 168 countries na pwede po nating pasukin. And libre po yun. Kapag ikaw ay Brazilian na. Mayroon ka na po nito, maaari ka na pong mag-apply ng iyong Brazilian passport. Okay? Pag meron kang Brazilian passport, maaari mo na pong pasukin yung mga bansang free visa ang isang Brazilian. Dahil ikaw na ay isang Brazilian. Alright, so maraming salamat po sa panonood. Hopefully, magkakaroon po kayo ng ideya. At saka sa mga tanong, maaari po kayo mag-PM. Maraming salamat sa panonood at nawa po ay nakakatulong sa mga wala pang ideya. At may balak na papasok dito sa Brazil, pupunta dito sa Brazil. So, yun po yung mai-share ko. Have a great day.